Ayan, sobrang luwag. Anong bearing? Eh, makikita nyo naman sa video. Yan, kinain na yung sigunyal. Overall na naman po tayo ng Honda Click 125 version 1. Yan, kung makikita nyo, nakakalas na yung panggilid. Saka yung upuan. Ito yung CVT kasi explain ko rin sa inyo kung bakit ko to ibababa. Unang-una, chinik ko dito. Yan, sobrang luwag na rin. Tapos mapapansin nyo rin yan sa andar. I-start muna natin. Yan, bali sira na kasi yung switch dito, kaya kailangan ko muna mag-fade sa kanan saka pumindot. Eh, walang mag-aawak ng camera, kaya na-stop. Yan, mga sir yung tunog nya. Oh, namatay. Start natin ulit. Yan yung tunog ng makina. Yan. Kasi unang-una kong ginawa dyan, tinanggal ko yung pulley para malaman ko kung baka gearing. Kaya tinanggal ko yung pulley. Kaya nakatanggal yung pulley, saka ayan, pinandar ko siya ng ganyan. Yan, lakas pa rin ng ingay. Tapos lipat tayo dun sa may kabila. Yan, dito naman tayo sa may part ng magneto. Chinik ko na rin yung magneto. Kasi baka kasi maluwag yung magneto. Minsan din kasi pagka lumuwag yung magneto, dyan din nag-start na ganyan yung tunog. Pero chinik ko na yung magneto, maikpit naman yung nut. Kaso pagka ginalaw ko yung magneto, ginanon ko yung magneto, gumagalaw din. Tapos dun sa kabila, yung sa may lagayan ng pulley, iba yung ikot niya, parang gumagano na. Baka sira na naman tong sigunyal nito. Talaga sira talaga yung sigunyal nito. Kaya ganyan kaingay yung makina niya. Ngayon, para makalas natin yan, siyempre paghihiwalayin natin yung makina sa yung chassis. Bali, hindi ko na ibibideo kung paano ko baklasin to, kasi may mga nagawa na akong video kung paano magkalas nito saka magbalik. Okay, kakalasin ko muna to lahat, tapos mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan nanggagaling yung ganyang ingay. Okay, patayin ko muna yung makina kasi nakakaawa yung makina. Yan, sisimulan na natin yung pag-iwalayin. Kaya mga sir, pag-iwalayin na natin yung makina, yung Honda Click. Yan, pag-iwalayin na natin. Ito yung crankcase nya. Tapos ito yung sigunyal. Yan, sobrang luwag. Anong bearing? Yan, makikita nyo naman sa video. Yan, kinain na yung sigunyal. Kaya pala sobrang lakas nung kalampag na ito. Kung ano yung mga naunang video ko dito, ito yung pinakamalala. Sobrang luwag. Yan. Kaya pansin nyo kanina nung maandar, sobra talagang ingay dahil dito. Yan, sobrang galaw na. Yan, bearing na naman. Tapos sigunyal ang problema. Tapos mapapansin nyo yung motor, sobrang itim. Yan, hindi naman maisira yung motor kung naagapan sa langis. Kaya napaka-importante pagka up to date lagi tayo nagpapalit ng langis, kasi ito yung pinaka buhay ng makina. Yan, bali ganun pa rin yung gagawin natin. Yan, tatanggalin natin uli yung bearing dito at magpapalit naman tayo uli nyan. Tapos yung oil seal nyan, dahil durog na yung oil seal nya. Yan, nabaklas na yung bearing. Tapos titesting natin dito. Yan, sobrang luwag na. Kaya ito yung nagbibigay ng ingay na sobrang lakas, dahil sobrang galaw na. Yan, hindi na yan normal. Kaya swerte pa rin natin kung makakahanap tayo ng ganito, kasi kung bibili tayo ng bagong sigunyal, umaabot ito ng kulang-kulang 5,000. Kaya magpapahanap muna tayo, tapos mayroon tayong mahanapan mas maganda. Pagka wala, ayan, mapapabili tayo ng bago. Kasi ito mga sir, di natin pwedeng kalangan dito kasi sa loob ito ng makina. Dapat hindi yan nire-remedyoan pag sa loob ng makina.
Kasi babalik at pabalik lang din, hindi siya tumatagal. Sobrang galaw na, kaya hindi na yan normal. Ito yung pinakamalala sa tatlong nababa ko ng makina dahil dito. Ito yung pinakamalala. Lahat nun puro version 1, pero nasa pag-aalaga pa rin ng langis. Kung makikita nyo lahat naman nandun ng naging video ko ng ganito, halos itim yung makina. Okay, pabibili na tayo ng parts. Yeah, assemble na natin itong Honda Click. Ito yung ating pinalitan. Yan, sobrang luwag. Sa tatlong ginawa ko ng ganito, ito yung pinaka matindi kasi sobrang ingay. Tapos ito na yung pinagawa natin. Yan, dapat hindi yan nahuhugot. Hindi tulad nito, ito. Yan, nahuhugot. Yan, ito galing sa akin to, binigay ko ng kay sir para makatipid-tipid din siya. Yan, bago natin ibalik to, yan, dahil sobrang itim, hugasan muna natin to para mabawasan siya ng konti. Yan, nalinisan na rin natin kahit pa paano, nabawasan siya ng konti. Tapos dito, linisan yung mabuti. Dapat matanggal yung itim-itim para hindi siya mag-leak, hindi maghalo yung coolant sa langis. Yan, isasalpak na natin to. Lalagay muna akong langis dito para pampadulas. Yan, dapat yung bearing, dapat yan hindi yan nalalaglag. Tapos yan hindi basta-basta nahuhugot. Dapat saktong-sakto yan. Yan, lulubog ko muna to. Bawal yan. Yan, masa nailubog na natin yung sigunyal niya. Basta once na maglulubog kayo ng sigunyal, ang ginagawa ko kasi dito ako sisinsil po unti-unti. Ginagawa ko dyan paikot. Basta wag lang kayo magsisinsil dito sa ibaba o dito. Kasi madidisalign yung sigunyal natin. Ginagawa ko dito. O di ka, gusto nyo naman itaob nyo yung yung makina. Tapos dun sa pinaglalagyan ng pulley, kailangan nyo yun. Lagyan nyo ng tubo, tapos ibalik nyo yung kanyang tornilyo, higpitan nyo ng paunti-unti. Pero sa ang ginagawa ko dito, yan, paikot yan dapat. Kaso dapat pasensyoso ka kung gagawa ka ng ganito kasi medyo talagang mahirap kung maglubog nito. Kaya talagang tiyagaan lang. Basta dito lang, dito. Paikot nyo lang, basta unti-unti lang. Yung kunting pukpok lang, huwag malakas kasi baka masira o mapasag yung dapat ingat-ingat pa rin pagka naglulubog tayo niyan. Yan, kung mapapansin nyo, hindi na siya basta-basta natatanggal yung sigunyal, hindi tulad nung una na pagkalas ko pa lang ng crankcase, sumasama na to. Ito hindi na. Wala na yan, luma na yan. Yung nakasali ko. Yan, yun yung ating pinagpalitan. Yan, luma. Yan, tatanggal kagad. Sobrang luwag. Ayan, ipabalikan natin yung crankcase nya. Tapos maglalagay mo tayo ng beta gray dito. Pag maglalagay din kayo ng beta gray, huwag masyadong marami, baka mabaraan yung daanan ng oil natin, yung langis. Hindi pupunta sa cylinder head, masisira yung camshaft natin saka yung rocker arm. Yan, dapat kunti-kunti lang ilagay nyo dito. Huwag masyadong marami. Kasi pagka marami, maaaring mabaraan yung ito, yung daanan nung langis. Yan. Tapos lalagyan muna natin siya ng saka natin ilagay. Yan. Tapos ilalagay na natin to. Yan. Yan, ilagay ko na yung crankcase nya. Hindi ko na may pakita sa inyo. At least may naging video na ako rito. Yan na lang yung hanapin nyo. Basta pinaka-importante dyan yung dowel. Dapat meron yung dowel yan. Dalawa, kabilaan dito saka yung sa kabila. Yan. Tapos dito mga sir, kung sakaling kulang sa lubog, dito kayo magbabasyan dito sa gear na to. Kasi may na-encounter na rin akong ganito.
At kulang sa lubog yung ito, sigunyal. Ang nangyari, hindi na parang hindi gumagana na yung oil pump natin. Hindi umaakyat sa may cylinder head. Kaya lagi yung i-double check pag once nagbaba kayo ng makina. Itong sigunyal, pag naglulubog kayo, dapat lubog na lubog yan. Pagbasehan nyo dito, dapat pantayan dito sa may yung plastic na gear pump. Dito sa may gear, sa may sigunyal natin. Yan, dapat pantay yan. Dapat ganyan, pantay. Dapat pantayan yung ipin. Kasi pagka once na ito nasa ibabaw yan, ibig sabihin kulang pa sa lubog. Maaaring masira ito pagka once na hindi natin napansin, nasisira ito. Kasi plastic lang to. Hanggang sa siyempre hindi nyo mamamalayan, sira na yung camshaft nyo, saka yung piston. Magkakaroon siya ng gas-gas. Kaya lagi nyo i-double check itong oil pump natin kasi napaka-importante yan. Okay. At ilalagay ko na yung center stand. Yan, ay tayo na. Tapos check natin to kung may play. Yan, sa ngayon wala na siyang play. Yan. Tapos mamaya lalagyan natin ng oil seal yan kasi nasira yung oil seal nya. At ibabalik ko muna yung block sa piston saka yung cylinder head. Yan, ilagay natin yung piston. Basta pagka naglalagay kayo yung piston saka yung lock, tingnan nyo lagi sa piston may makikita kayong in. Dapat yan nasa taas. Tapos yung mga gatla ng ring dapat salis-salisin nyo. Yan, tapos lalagay nyo yung yung block nyo, lagay nyo ng langis para pampadulas. Okay, lalagay ko muna. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so Kaya mo sir, bago po ibalik yung mga cover nito, pakita ko muna sa inyo kung saan ako kumuha ng top dead. Yan, pagtapatin nyo yan, yung kunya saka timing mark. Tapos dapat yung guhit na yan dapat pa ganyan, papantay. Yan mga sir, pag simbolo na natin yung chassis saka yung engine. Ngayon ang gagawin ko na lang dito, ibabalik ko na lang yung mga throttle body. Yan, saka langis, saka yung mga radiator, stator. Tapos mamaya titestingan natin kung maingay pa rin o tahimik na. Ilalagay ko muna. Yan, tapos susunod naman natin yung radiator na lagyan ng coolant.
Yan, ibalik naman na lahat ng mga pinaklas. Yan. Lahat naman na naibalik na. Tapos kaya titesting natin siyang i-start. Pakikinggan natin kung nagbago o same ingay pa rin. Ayan, start na. Yan, bumalik na siya sa dating tunog ng makina. Hindi na tulad nung una na talagang sobrang ingay. Yan, wala na yung ingay niya. Ang nagpapaingay na lang yung mga tools sa lifter. Okay, babalik na natin yung upuan niya. Yan, ilagay ko na yung kanyang upuan. Tapos testing natin uli para makauwi na si sir. Taga Valenzuela pa to si sir eh. Dinayo pa tayo. Yan, okay na.